Sa ngalan ng Ama, ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Ang pagpapala ng ating Panginoong Jesucristo, ang pag-ibig ng Diyos Ama, at ang pagkikipagkaisa ng Espiritu Santo naway sumainyong lahat. At sumainyo rin. Mga kapatid, aminin natin ang ating mga kasalanan upang tayo'y maging marapat gumanap sa banal na pagdiriwang. Inaamin ko sa makapangyarihang Diyos at sa inyo, mga kapatid, na lubha akong nagkasala sa isip, sa salita at sa gawa, at sa aking pagkukulang. Kaya isinasamo ko sa mahal na Birheng Maria, sa lahat ng mga anghel at mga banal, at sa inyo, mga kapatid, na ako'y panalangin sa Panginoong ating Diyos. Kaawaan tayo ng makapangyarihang Diyos, patawarin tayo sa ating mga kasalanan, at patnubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Manalangin tayo. Ama naming magapangyarihan, ipagkaloob mong lagi naming ikaligayang ikaw ay paglingkuran, sapagkat walang maliw at walang kahulilip ang kasiyahan, kapag sumasamba kami sa iyong kapangyarihang nagpapairal sa tanang sanlibutan. Sa pamamagitan ng Jesucristo, kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. Pagbasa mula sa aklat ng pahayag. Ako'y si Juan, nangusap sa akin ang tinig na narinig kong nagsasalita mula sa langit. Lumapit ka sa anghel na nakatungtong sa dagat at sa lupa, at kunin mo ang hawak niyang kasulatan na nakabukas. Nilapitan ko ang anghel at hiningi ang kasulatan. Ang wika niya sa akin, kunin mo't kanin ito, mapait yan sa sikmura, ngunit sa bibig mo'y sintamis ng pulot pukyutan. Inabot ko at kinain ang maliit na kasulatan, matamis ngang tulad ng pulot pukyutan. Ngunit nang malunok ko'y naipumait ng aking sikmura, at sinabi niya sa akin, kailangan ipahayag mong muli ang mga hulan tungkol sa iba't ibang ng mga tao, bansa, wika at mga hari. Ang salita ng Diyos. O kay tamis na namnamin ang utos mong bigay sa amin. O kay tamis na namnamin ang utos mong bigay sa amin. Nagagalak na susundin niya ang iyong kautusan, higit pa sa pagkagalak na dulot ng kayamanan. O kay tamis na namnamin ang utos mong bigay sa amin. Ang buo mong kautusan sa akin ay umaaliw. Siyang gurong nagpapayo sa lahat kong suliranin. O kay tamis na namnamin ang utos mong bigay sa amin. Higit pa sa gintot pilak nitong buong sanlibutan, ang mabuting idudulot na bigay mong kautusan. O kay tamis na namnamin ang utos mong bigay sa amin. O kay tamis na namnamin ang utos mong ibinigay, matamis pa kaysa pulot yaong lasang tinataglay. O kay tamis na namnamin ang utos mong bigay sa amin. Halos humihingal ako dahilan sa kasabikan,
na numatamo yung aking minimithing kautusan. O kay tamis na namnamin ang utos mong bigay sa amin. Ang tinig ko'y pakikinggan ng kabilang sa aking kawan, ako'y kanilang susundan. Sumainyo ang Panginoon. At sumainyo rin. Ang mabuting balita ng ating Panginoon ayon kay San Lucas. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, pumasok sa Jesus sa templo at kanyang ipinagtabuyan ang mga nagtitinda. Sinabi niya sa mga ito, nasusulat, ang aking bahay ay tatawaging bahay dalanginan, ngunit ginawa ninyong pugad ng mga magnanakaw. Araw-araw sa Jesus ay nagtuturo sa loob ng templo. Pinagsikapan ng mga punong saserdote, ng mga eskriba, at ng mga pangunahin ng bayan na siya'y ipapatay. Subalit wala silang makitang paraan upang maisagawa ito, sapagkat taimtim na nakikinig sa kanya ang buong bayan. Mga kapatid, ang mabuting balita ng ating Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Magandang hapon po sa inyong lahat. Ngayong darating pong linggo ay ating pong isa-celebrate ang Christ the King. At ito po ay hudyat na patapos na po ang ating liturgical calendar. So ito na po yung last week ng ordinary time at magsisimula na po ang panibagong taon sa simbahan. Yun po ay pasisimulan ng Advent. Ano po ba ang hindi natin makakalimutan sa taong ito? Marahil isa po sa mga hindi natin makakalimutan ay walang iba kundi yung pagsara ng simbahan. And then eventually, yung pag-cancel ng mga misa sa simbahan. Ito pong mga pangyayaring ito ay hindi po natin inaasahan. Pero ito po ay nangyari. At noong isinara ang simbahan, noong kinansel ang mga misa sa simbahan, sinasabi nga na tuwang-tuwa daw ang diablo. Tuwang-tuwa daw ang demonyo. Sapagkat dahil sa pandemyang ito ay naisara ang mga simbahan. Pero kung naisara man ang simbahan, maraming nabuksang mga munting simbahan. Ito po ay walang iba kundi ang tahanan ng bawat isa sa atin. Noong magkaroon po ng online masses, ang bawat tahanan ay halos nabuksan bilang isang simbahan. Sa panahon po natin ngayon, unti-unti na pong halos na ibabalik. Mayroon na po tayong misa uli sa simbahan, bukas na uli ang simbahan, pero may mga protocols pa rin tayong sinusunod. Hindi po basta-basta may babalik sa dati. Maaaring naroon pa rin yung limitation, pero
yung mga tahanan natin ay sana ay patuloy na maging domestic church. Kung ito man po ay naging domestic church, sana ay pakinggan natin yung sinabi ng ating Panginoon doon sa templo. Ano po ang sinabi ng ating Panginoon sa templo? Doon po sa templo nagalit si Jesus. Dahil nakita niya na doon sa templo ay mayroong mga hindi magandang nangyayari. Sinabi nga ng ating Panginoon na ang kanyang bahay ay supposed to be ay bahay dalanginan. Subalit, ginawa itong pugad ng mga magnanakaw. Doon po nagalit si Jesus. Mga minamahal na kapatid, anong klaseng tahanan po ba mayroon tayo? Sa pagbukas po ng tahanan natin bilang munting simbahan, anong mayroon po ba sa tahanan natin? Kung mayroon pong hindi tama sa tahanan natin, kinakailangan pong ito ay ating maiwasto, sapagkat kinakailangan makinig tayo sa sinabi ni Jesus. Ang aking Ama ay dapat bahay dalanginan, hindi pugad ng mga magnanakaw. Kung kaya't mahalaga na ang tahanan natin, lalo tigit kapag tayo ay nakikinig sa online masses, anong itsura ba ng tahanan natin? Maaaring hindi naman yung literal na tahanan ang kinakailangan nating ayusin. Opo, bahagi po yon ng pag-aayos kapag tayo po ay nanunood ng online masses. Kinakailangang maayos. Sabi nga, nawari bang tayo rin ay nasa loob ng simbahan? Mayroong kandila, mayroong crucifix, mayroong sacred image, maayos ang ating pananamit. Pero maliban doon sa physical na paghahanda natin, sa pagtatransform natin ng ating tahanan bilang isang munting simbahan, mga minamahal kong kapatid, napakahalaga, lalo't higit, napakinggan natin ang tinig ng ating Panginoon na nagsasabing tayo, ang bawat isa sa atin, ay ang mismong templo ng Diyos. Mismong ang tahanan ng Diyos. Kinakailangang maging maayos ang ating buhay. Nang sa gayon, tunay na masabi ng ating Panginoon na tayo rin ay bahay dalanginan. Kung sa tahanan natin ay mayroong hindi pagkakaunawaan, panahon na para tayo ay makipag-reconcile sa isa't isa. Kung sa tahanan natin ay mayroong pang-aabusong nagaganap sa kahit isang miyembro ng ating pamilya, panahon na para tayo ay magbago. Anuman ang nakakahadlang sa tahanan natin para masabing ito ay bahay dalanginan, kinakailangan ito po ay ating linisin. Sa buhay po natin, ano po bang mayroon tayo? Mayroon bang galit sa ating puso? Mayroon bang pagnanasa sa ating puso na hindi maganda sa ating kapwa? Ito po ay mga ilan lamang sa kinakailangang linisin natin sa ating buhay, linisin natin sa ating tahanan, sapagkat dito po nagagalit ang ating Panginoon. Kinakailangang ang bahay ng Diyos ay kinakailangang ito ay maging tunay na bahay dalanginan, hindi pugad ng magnanakaw. At nawa sa pagsasara natin ng liturgical calendar, nawa ay wag lamang nating isipin, wag tayong mag-focus na nagsara ang simbahan, wag tayong mag-focus na na-cancel ang mga misa. Lalo tigit, tingnan natin na sa taong ito
nabuksan ang mga tahanan at ito ay naging tunay na bahay dalanginan. At nawa ito rin ang patuloy nating ihingi ng tulong sa ating Panginoon na nawa patuloy niya tayong gabayan nang sa gayon mismong ang sariling buhay natin ay maging isang tunay na templo ng Diyos. Sapat ang utos ng Panginoon, subalit nag-uumapaw ang kanyang awa. Manalangin tayo sa Ama ng buong pananalig sa kanyang karunungan. Sa bawat kahilingan ng ating itutugon, Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Ang Simbahang Katolika naway akayin ang kanyang mga miyembro sa daan ng katwiran at higit silang ilapit sa pag-ibig ng Diyos. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Tayo naway matutong tumalikod sa kasalanan ng buong puso habang nananatiling masunurin sa batas ng Diyos. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Ang mga hindi pa sumasampalataya, naway makinig sa salita ng Diyos at maakay sila sa kaligtasang walang hanggan. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Ang mga may sakit, matatanda, nalulumbay, at lahat ng nagdurusa, naway wag nating kaligtaang lingapin. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Ang mga tapat na yumao, naway lumigaya sa buhay na walang hanggan. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Ama naming nasa langit, sinusuri mo ang puso ng bawat isa at alam mo ang nilalaman nito. Palakasin mo ang aming puso upang sumamba kami ng tunay at buong pusong makapaglingkod sa kapwa. Ang aming mga kamay sa pamamagitan ni Kristong aming Panginoon. Amen. Manalangin kayo mga kapatid upang ang paghahain natin ay kalugdan ng Diyos sa mga makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay, sa kapurihan niya at karangalan sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Ama naming lumikha, ipagkaloob mo ang iyong masintahing pagtingin sa aming mga alay, upang ang kagandahang loob mo ay aming makamtan, at ang bunga ng walang hanggang pag-iral ay aming mapakinabangan sa pamamagitan ng Jesucristo, kasama ng Espiritu Santo magpas sa walang hanggan. Amen.
Sumainyo ang Panginoon. At sumainyo rin. Itaas sa Diyos ang inyong puso at diwa. Itinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay ngang marapat na ikaw ay aming pasalamatan. Sa pamamagitan ni Jesucristo na aming Panginoon, utang na loob ang nagbubunsod upang gunitain ang kamatayan niya para kami buhayin. Pagtitiwala ang sanhi ng ligayang di malilimot sa pagkabuhay niyang sa aming kaloob. Pag-asa ang dahilan ng pagiging handa para sa pagbabalik niyang totoong dakila. Kaya kaisa ng mga anghel na nagsisiawit ng papuri sa iyo, nang walang humpay sa kalangitan, kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Santo, 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 Diyos ng mga hukbo. Puspos na walhati ang langit at lupa. Sana, o sana, sa kaitaasan, pinagpala na rin sa ngalan ng Panginoon. O sana, sa kaitaasan. O sana, sa Ama naming banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan. Kaya't sa pamamagitan ng iyong Espiritu, gawin mong banal ang mga kaloob na ito, upang para sa amin maging katawan at dugo ng aming Panginoong Heso Kristo. Bago niya pinagtiis ang kusang loob na maging handog, hinawakan niya ang tinapay, pinasalamatan kanya, pinaghati-hati niya iyon, iniabot sa kanyang mga alagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at kanin. Ito ang aking katawan na ihahandog para sa inyo." Gayon din naman, nung matapos ang hapunan, hinawakan niya ang kalis. Muli kanyang pinasalamatan. Iniabot niya ang kalis sa kanyang mga alagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at inumin. Ito ang kalis ng aking dugo, ng bago at walang hanggang tipan. Ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat, sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin ninyo ito sa pag-alala sa akin." Ipagbunyi natin ang misteryo ng pananampalataya. Kamatayan mo, Panginoon, namin itinahayag. Ang muli mong pagkabuhay ay ipinagdiriwang hanggang sa iyong pagbabalik. Ama, ginagawa namin ngayon ang pag-alala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak. Kaya tinialay namin sa iyo ang tinapay na nagbibigay buhay at ang kalis na nagkakaloob ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil kami iyong minarapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Isinasamo namin kami magsasalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo, ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Ama, lingapin mo ang iyong simbahang laganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig
Kaysa ni Francisco na aming Papa at ni Buenaventura na aming Obispo at ng Tanang Kaparian. Alalahanin mo rin ang mga kapatid naming nahimlay nang may pag-asang sila'y muling mabubuhay. Gayon din ang lahat ng mga pumanaw. Kaawaan mo sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kaawaan mo at pagindapatin kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas. Kaysa ng mahal na Birheng Maria na ina ng Diyos, ni San Jose na kanyang esposo, kaysa ng mga apostol at ng lahat ng mga banal na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo, may pagdiwang nawa namin ang pagpupuri sa ikararangal mo sa pamamagitan ng iyong anak na aming Panginoong Heso Kristo. Sa pamamagitan ni Kristo, kasama niya at sa Kanya, ang lahat ng parangal at papuri sa iyo, Diyos Amang makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Sa tagubilin ng mga nakagagaling na utos sa turo na Jesus na Panginoon natin at Diyos, ipahayag natin ang lakas loob. Hinihiling naming kamiyadya sa lahat ng masama. Pagkalooban ng kapayapaan, araw-araw, iligtas sa kasalanan, at ilayo sa lahat ng kapahamakan. Samantalang aming pinananabikan ang dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas naming sa Hesu Kristo. Panginoong Hesus Kristo, sinabi mo sa iyo mga apostol,
Kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo, ang aking kapayapaan ang ibinibigay ko sa inyo. Tuhayan mo ang aming pananampalataya at huwag ang aming mga pagkakasala. Pagkalooban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisa ayon sa iyong kalooban, kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon ay laging sumainyo. At sumainyo rin. Magbigayan tayo ng kapayapaan sa isa't isa. Peace be with you. Ito ang kordero ng Diyos, ito ang nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan. Mapalad ang mga inaanyayahan sa kanyang piging. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo, ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Panginoong Yesus, ako ay naniniwala na kayo po ay nasa kabanal-banalang sakramento. Iniibig ko kayo ng higit sa lahat at ninanais kong tanggapin kayo sa aking kaluluwa sapagkat sa mga sandaling ito, hindi ko kayo matatanggap sa sakramento. Tumuloy po kayo sa Espiritu sa aking puso. Niyayakap ko po kayo na para ba naririto na kayo at inialay ko ng buong buo ang aking sarili sa inyo. Huwag ninyo akong hayaang mawalay sa inyo. Amen. Ang katawan ni Kristo.
Manalangin tayo. Ama naming mapagmahal, ang pinagsaluhan naming banal na pakikinabang, ang amin nawang pag-ibig ay lalong madagdagan ng ginawa namin sa pag-alala sa anak mong mahal na nag-utos ipagdiwang ang huling hapunan sa pamamagitan ng Jesucristo, kasama ng Espiritu Santo magpa sa walang hanggan. Amen. Makapangyarihan at mapagmahal na Ama, nagsusumamo po kami sa iyo upang hilingin ang iyong patnubay laban sa COVID-19 na nagpapahirap sa marami at kumitil na ng mga buhay. Gabayan mo ang mga dalubhasang naatasan na tumuklas ng mga lunas at paraan upang ihinto ang paglaganap nito. Patnubayan mo ang mga lumilingap sa may sakit upang ang kanilang pagkalinga ay malakipan ng husay at malasakit. Itinataas namin ang mga nagdurusa, makamtanawan nila ang mabuting kalusugan. Lingapin mo rin ang mga kumakalinga sa kanila. Pagkamtin mo ng kapayapaang walang hanggan ang mga pumanaw na. Pagkalooban mo kami ng biyaya na magtulong-tulong tungo sa ikabubuti ng lahat. Pukawin sa amin ang pagmamalasakit sa mga nangangailangan. Nagsusumamo kami sa iyo, ihinto na ang paglaganap ng virus at ipag-adya kami sa lahat ng mga takot. Hinihiling namin ito sa pamamagitan ni Jesucristo na nabubuhay at naghaharing kasama mo at ng Espiritu Santo, iisang Diyos magpa sa walang hanggan. Amen. Dumudulog kami sa iyong patnubay, mahal na Ina ng Diyos. Pakinggan mo ang aming mga kahilingan sa aming pangangailangan at ipag-adya mo kami sa lahat ng kasamaan. Maluwalhati at pinagpalang Birhen. Amen. O mahal na Birhen, mapagpagaling sa mga may sakit. Ipanalangin niyo po kami. San Rafael ang Arkanghel. Ipanalangin niyo po kami. San Roque. Ipanalangin niyo po kami. San Lorenzo Ruiz. Ipanalangin niyo po kami. San Pedro Calungsod. Ipanalangin niyo po kami. San Buenaventura. Ipanalangin niyo po kami. San Juan Bautista, aming mahal na patron. Ipanalangin niyo po kami. Sumainyo ang Panginoon. At sumainyo rin. At pagpalain kayo ng makapangyarihang Diyos, Sama, Anak at Espiritu Santo. Amen. Humayo kayong taglay ang kapayapaan ni Kristo. Salamat sa Diyos. Ayon na o kaya ng Diyos, biyaya'y ibahagin Diyos. Suyurin ang harap at mundo, isigaw pag-ibig niyang taon. Salamat sa Ama na nagtipon sa aming pinag-isang tugon. Puso'y umaapaw sa kagalakan, bagong buhay ang ngayon taglay. Umayo na o kaya ng Diyos, biyaya'y ibahagin Diyos. Suyurin ang harap at mundo, isigaw pag-ibig ng taos. Salamat sa anak na nagpamalas kung paanong